The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 23, talata 1 hanggang 12. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga parisiyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyo tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpupugayan sila sa mga liwasang bayan at tatawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyo tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang iyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa mga oras na ito na binigay niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng mabuting balita ng ating
Panginoon. Mga kapatid, sa araw na ito, ating po pagninilayan ang ating ebanghelyo mula kay St. Matthew chapter 23 verse 1 to 12. So, kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang linggo natin? Today is first Sunday of the month. Sana ay nakapagsimba tayo at nakapagpasalamat sa lahat ng mga grasya na binigay po sa atin ng ating Panginoon sa buong linggo nating pagpapagod. Mga kapatid, ako po ay nagpasalamat din sa lahat nating mga taga-subaybay, sa lahat nating mga subscribers, sa lahat, to all our relatives and friends, families. Marami pong salamat sa inyo. So, mga kapatid, napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon, ano? Dito sa kahuli-hulihang o last part ng ating ebanghelyo, ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpakababa ay itataas. Sa mga ating mga kapatid, no? Nakatapos lang ng eleksyon, barangay elections. So may nanalo at may natalo. Ang napakasakit lang, natalo ka na, marami pang sinasabing hindi magagandang salita, no, sa mga natalo. Ay matalo ka man, mapanalo ka man, maraming dila, no, ang hindi na natin masabi. But din dito sa ating ebanghelyo, yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na yung mga iskriba dito, no, na sila pong at ang mga pariseo na sila pong ibang party sa Diyos, ano, yung kautusan ni Moises. Napakagaling nila dito, no. Kumbaga sa ano, magaling magsalita, no, magpaliwanag, lahat. Pero kakaiba, no, ang kanilang ginagawa, no. So sa ating buhay, ngayon din tayo, no, minsan na mahilig tayo magpuna ng ang pareho natin, ano, ng kapwa natin. Mahilig tayo magpuna, ganito, ganyan. Magaling tayo magsalita, pero yung mga ginagawa natin hindi naman naaayon, ano. So para bang ay yung bang pakitang tao lamang, no, yung mga ugali natin minsan, no. At hindi natin maano, no, minsan mapigilan ng isang tao na ibang gustong kilalanin, ano. Ito do karamihan ito, gusto makilala, nagbigay lang ng tulong na ganito, ay yan ako, ibabandera pa, i-upload pa, ipopost pa sa social media, no? Para ano, no? Para kung sa amin yan, dayawon, no? Parangalan, papurihan. So ganun, no? Hindi naman lahat, pero maraming ganun, ano, gustong makilala. So parang mga ano rin, no? Minsan parang mga pariseo din tayo, no? Na gustong kilalanin. Gustong tawagin na ibang profesyon na natapos, no? Yun ang itatawag. Ayaw tanggapin kung sabihin mo lang na nunoy o tuto. Gusto may nakakabit na engineer, nunoy, doktor, tuto. Ganun ba? Well, ito po ay minsan masasabi natin na because of this world is really introducing us, no, these things na ibang
self-boosting ba, no? Yung sarili natin, yung gusto nating palagi ay ibang nasa taas tayo. So kaya nga yung binabanggit ng ating Panginoon dito, yung mga Eskrima at Pariseo, huwag nating sundin yung mga ginagawa nila, yung mga sinasabi lang nila, no? Yun ang sundin natin. So yung mga yung professor namin ni Bismarex nung college, sabi niya, do what I say and but do not follow what I do. So ganun ang nangyari. Mga kapatid, dito, itong isang napakalaking usapin ito palagi, ito yung panunulog sa itong huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat isa ang inyong ama, ang amang nasa langit. So tayo mga Katoliko, tinutulig sa tayo dito na tinatawag natin ating mga kaparian ng Father, no? Tapos, ano ba? Kung sa atin naman sarili, ay masama bang tawagin natin yung ating tatay na tatay o father din, no? Ano ba tawag natin sa iya? Manong? No? Ano ba? So kasi dito, literal nila ang pag-i-interpret nito, no? Tawagin mong yung ama, yung father, ano itatawag natin, ano bang gusto nila itatawag natin? Hoy, halika dito. Hoy, bilihan mo ako nito. Ganun lang ba 'yon? Lumalabas lang sa 'yan na wala tayong respeto. So napakasarap kayang tawagin na no, na tawag ka ng tatay, nanay, napakasarap pakinggan, no? Sarap sa puso, no? But then mga kapatid, ito ay ang sinasabi ng ating Panginoon dito, it is all about na iisa lang ang Ama natin sa langit. This is all about our this is our spiritual father. But we have our own biological father, so tawagin nating tatay, no? Father. Huwag kayong maniwala dun sa mga nag-i-interpret ng kani-kanilang interpretasyon lang. So mga kapatid, so sana naway yung mga binabanggit dito ay palaliman natin sa abot ng ating makakaya para maunawaan natin ang gustong ipaabot sa atin ng ating Panginoon. At balik po tayo sa nangyaring elections, no? Of course, malungkot ang iba, masaya yung iba. Kisyo, di ba naman may mga issues pa, no? But then sa mga nanalo, sana naway makapaglingkod kayo ng mabuti sa mga constituents ninyo. Hindi, wag lang yung natin silipin yung kung anong partida ang makuha natin, no? Ang matanggap o makuha, no? Sa mga projects. Alam na alam ko yan kasi almost ilang years ako nagtrabaho sa LGU. So yung mga kalakaran na ganyan ay alam ko yan. But hindi ko lang ma-mention. But din sana naway yung honesty ba, no? Kung yung para sa tao ibibigay natin sa tao. Kaya nga yung iba, yung ng mga natalo, of course masama ang pakiramdam, sama ang damdamin dahil may sinisilip palagi pag nasa posisyon. So, sana naway ang Panginoon ay gumabay po sa inyo, sa inyong mga nanalo na buksan inyong mga puso at isipan para po maglingkod, no? Para po makadama ng pagpakumbaba, no? At sa iyong pagpakumbaba ay itataas ka ng Panginoon. So, kung ano man ang mga issues na nangyari during elections, naman ang kapayapaan ay mangibabaw sa ating mga lugar, sa ating barangay, at magkaisa ang lahat, no? Magtulungan para sa ikuunlad ng ating lugar, ano? Huwag tayo magiging crab mentality, no? Na hila ng hila. At sa mga nanalo naman, huwag lang sana tayo nung umexpand ba, no? Si elected official ka na,
sa isip mo may kapangyarihan ka, but then nagkamali ka, service yun, ha? Ikaw ang magsiservisyo, ikaw yung magsiserve, servisyohan mo yung mga constituent mo, hindi yung ikaw ang siservisyuhan. So, yun ang alalahanin natin. That is a public service. So, sana naway sa mga napili, sa mga nanalo, idulog po natin, no, ang ating mga sarili at hingiin ang basbas ng ating Panginoon. So, tandaan po natin that ang nagpapakataas ay ibababa. Kung anumang kataas ang lipad mo, babagsak ka rin. At ang nagpapakababa ay itataas. So, yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay. Sa lahat natin ng mga subscribers. Marami pong salamat sa inyo. So, sana naway ang linggong ito ay napaka-blessed para sa atong lahat. Nakapag bahagi tayo, nakadalo tayo sa bangkitin ng ating Panginoon at natanggap po natin siya. So, marami pong salamat at naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa araw-araw nating pamumuhay at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. Wag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. So, marami pong salamat. God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.